Greg Slaughter, nagdemand ng malaki. Plano sana ng Cebu Classics na kunin ang serbisyo ni Greg para sa kupunan nila sa MPBL. Kaya lang medyo nataasan sila sa presyo ni Greg, 700k ang offer nila kay Greg Slaughter kada buwan, pero parang lumalabas na naliitan at nakulangan pa ito sa offer. Tila ang gusto niya ay higit pa sa doble ng isang max sa PBA. Hindi man sinabi ang exact amount, pero kung iisipin mo ang isang max contract sa PBA, abay milyon na ang halaga niyan. Or baka may nag-offer na malaki galing sa ibang kupunan kaya siguro nagtaas siya ng presyo. Pero naglabas ng pahayag ang Cebu Classics na hindi na sila interesado kay Greg Slaughter dahil hindi daw nila kaya ang hinihingi nito. Nung nakaraang araw bumaba sa pwesto si Charles Chu bilang lead assistant coach ng Converge. Ayon sa kanya, umalis siya para tutukan ang College of St. Benilde, mag-spend ng maraming oras kasama ang pamilya, at mag-focus na rin sa mga family business nila. Ito lang ba ang dahilan ng kanyang pag-alis? O merong hindi pagkakaunawaan sa loob kaya pinili na lang ni Charles Chu na umalis na lang? Sa palagay ko may kaguluhang nagaganap sa loob ng Converge Management. Siguro dahil maraming gustong mamahala sa team, na para bang may gusto yung isa pero ayaw naman ng isa, kaya ayon hindi na nagkaintindihan, kaya nagsialisan na ang mga coaches. Bukod kay Charles Chu, umalis na rin ang strength and conditioning coach nila na si Jello Vito, at si Nico Francisco, kasama ang head of analytics nilang si Paulo Maligalig. Samantalang meron ng bagong hired na mga coaches ang Converge, na mag-a-assist kay Coach Franco Atienza. Si Checo Manabat bilang deputy coach, at si Manny Dandan na defensive coach ni Manabat sa Arellano Chiefs. Anyway ayon sa Spin, ang PBA Philippine Cup na ang huling pagmamanduan ni Coach Franco Atienza as Converge coach, dahil papasok na si Gov Delta Pineda bilang new head coach ng FiberX Surst. Diallo was there. That's why I think